sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. 2:00 na, Golden Heart na. Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section na ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, Chairperson at CEO ng National Commission of Senior Citizens. Samahan ninyo ako para sa isang makabuluhang talakayan ngayong hapon. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Sa panahon ngayon, mga ka-Golden Heart, laganap na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Dahil dito, madali na lang makapag-create ng mga larawan, video at maging boses na halos hindi na natin maiba sa totoong likha at pinaghirapan ng mga creative individuals. Pero sa kapila ng technological advancement, hindi maikukubli ang disadvantages ng AI. Ayon sa ilang pag-aaral sa cybersecurity, patuloy na tumataas ang bilang ng AI-generated scams at deep fake content sa buong mundo. At kabilang sa mga grupong mas madaling mabiktima ng online misinformation at internet scams ay ang mga nakatatanda. Kaya naman ngayong araw, susubukan nating alamin kung gaano nga ba kahirap tukuyin ang kaibahan ng AI-generated at organic content. Nag-challenge kami ng ilan sa ating mga ka-Golden Heart na kaya ba nilang tukuyin kung alin ang AI at alin ang organic content online. Panuurin po natin ito. Sa akin, reaction ko, parang ano lang ito, edited at saka AI, yung parang yung damit na tapos inano lang ng picture ni Pope. Pati ba naman yan, the Holy Father na ginagamit, ini-AI nila, kaya dapat igalang. Hindi bagay kasi si Pope, dapat yung holy cloth yung damit niya. Hindi ganyan na yan, yes. Yung reaction ko po dyan is hindi bagay yung damit niya. Parang AI siya. Hindi bagay talaga yung damit niya as a Pope. Yung mukha niya parang AI. Pwede i-share, pero yung mga tao, hindi naman lahat na naniniwala sa FB. Okay. Yung para sa akin naman ay isi-share din natin para malaman din ng mga senior. Mga congressman, may kotse, may allowance na milyon. Kami lumalangoy sa pawis. Mamatay na ba ako bago ko makuha ang pension ko? Nanay, sandali lang. Yung reaction ko po doon, at ako'y senior na din, pero hindi naman ako katulad ng ganyan. Para sa akin is hindi na dapat ganyan ang mga senior talaga, napipila pa ng ganyan, bibigyan ng ganyan ka risk para sa kanila. Para sa akin po, dapat yung mga ganong senior citizen, binibigyan talaga kasi meron nga tayong priority lane, di ba? Dahil isang batang lalaki mula sa Maynila ang naging milyonaryo dahil sa mobile application ng pinaka-popular na boksingero sa mundo, si Manny Pacquiao. Sa pagdiriwang ng pagbubukas ng aming kasino, gumawa kami ng garantisadong jackpot para sa bawat bagong manlalaro sa loob ng unang linggo ng laro. Talagang nais kong ang mga manlalaro ng aming kasino ay manalo at mabago ang kanilang buhay para sa ikabubuti. Tanging mga tamad na tao lamang ang hindi pa nagda-download ng aming application at nagsisimulang maglaro. Sa akin po, hindi pa ako maniniwala dyan kasi ayan po, hanap buhay po yan ng mga matataas, mga
nagre-reels na yan. Kumikita po sila dyan. Ang pinapababaksak po nila talaga dyan, yung mga tao. Hindi ako naniniwala, ma'am. Kasi advertisement lang yun eh. Sa akin, hindi ako naniniwala. Marami na ako na-encounter nito kahit na ni President BBM para sa salita, mga link na ganyan, di ba? Hindi rin ako naniniwala niyan eh. Dahil sa, yun, umusong ang AI, mga gaya-gaya lang. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako nag-i-entertain ng mga yan. Una-una, hindi ako susugal. At saka yung madaling kumita, hindi ko interesado. Kaya nga, parang wala akong gana. Talagang tintinan ko lang pero nakikinig pero baliwala sa akin yan. Aminin natin, hindi ganoon kadali ang pag-identify sa totoo at gawa ng AI. At dahil dito, lalong mahalagang mapalawak ang kaalaman ng bawat Pilipino. Lalo na ng ating mga senior citizens para maging ligtas laban sa fake news, online scams at iba pang digital threats. Kaya naman ngayong hapon, tutulungan tayo na isang organisasyong nagsusulong ng responsableng paggamit ng social media at lumalaban sa pagkalat ng maling impormasyon. Makakasama natin si Mr. Paulo Miguel Ordonio, Executive Director, Break the Fake Movement. Magandang hapon, Director Paulo. Batang-bata pa si Director Paulo na magiging kasangga natin tayong mga senior citizens. Welcome sa aming programa. Magandang hapon po at maraming salamat po sa imbitasyon, Attorney Mercy. Kinagagala ko pong magbahagi ng aming experience in advocacy po sa ating mga nakikinig at nanonood na senior citizens. Naku, maraming salamat. Unang tanong, Direktor, paano nagsimula ang Break the Fake Movement? Ano-ano ang inyong mga initiatives para sa mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens? Okay po. Ang Break the Fake Movement ay naitatag noong 2017. Ito po ay pinasimula ng iba't ibang mga kabataan at young professionals. Sumali po sa isang hackathon ng isang organisasyon at ang layunin po ay bumuo ng isang solusyon para labanan ang disinformation o mas kilala nating fake news sa ating bansa. Hindi man po nanalo ng first prize yung idea, pero ang amin pong founder ay nagkaroon ng mas malalim na passion at interest na bakit hindi natin gawin isang movement ang isang solusyon na ito. At mula po doon ay na-develop po ang aming organisasyon. Patuloy pong lumilikha ng iba't ibang mga programa para po mas mapagtibay ang critical thinking skills ng mga Pilipino. At kabilang nga po sa aming mga pinaglilingkuran ay ang mga kasama po nating mga senior citizens at ang iba pa pong mga vulnerable sectors. Marami po kaming ginagawang mga initiatives, mga training, seminar at workshop patungkol po sa ating mga iba't ibang sektor na nakatuon po sa digital literacy, media literacy, kung paano po mag-spot ng fake news, paano labanan ito, at higit po sa lahat yung tinatawag nating civic engagement, kung paano po tayo makakabahagi sa mga problema ng ating bansa at maging bahagi ng solusyon sa paggamit po ng social media at internet. Director Paulo, sino-sino ang mga nasa likod ng samahang ito na ating ma-recognize at mapasalamatan sa mga ginagawa nila? Ayan kayo. Po. Ang amin pong organisasyon ay binubuo lamang po ng mga volunteers. So kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang amin pong founder, si Mr. Gabriel Billones Jr., ang siya pong nanguna dito. At mula po sa iba't iba pong mga kabataan at mga young professionals na may malaking interest sa pagsugpo ng disinformation ay sila po yung aming nakakasama dito. Mula rin po sa mga iba't ibang programa namin ay may mga tinatawag po tayong mga master trainers na sila po yung nagiging boses natin sa kanilang mga komunidad, eskwelahan, at iba pang mga institusyon para sila po yung magbahagi ng mga kaalaman patungkol sa digital at media literacy. Ito may mga background sa IT? Kung titingnan po, hindi po eh. Talagang lahat po ay nagsisimula lang sa malalim na interest at passion. Oh, wow. Meron po kaming mga volunteers na guro
May mga volunteers din po kaming nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong institusyon. Meron din po kaming as young as grade 12. Sila po ay naging advocate na po ng ating mga ginagawa. Dahil naniniwala nga po sila na hindi naman po ito bounded lang ng IT courses or na kahit anong mga kasanayan. Talagang may malaki pong interest para tulungan ang ating mga kababayan na mas maging matalinong consumer ng media. Bakit ang mga senior citizens ang madalas na nagiging biktima o target ng mga pekeng balita at online scam ngayon? Ayan, napakaganda po siyang tanong at mula po sa aming mga karanasan sa pag-implement po nito, nakita po namin na malaking factor talaga yung generational experiences po. Lalo na po ang ating mga senior citizens ay nagsimula sa isang henerasyon ng traditional media na kung saan po ang kanilang source of information ay telebisyon, TV, radyo, radio. dyaryo, at ganoon din po, madalas ay pakikipagkwentuhan lang at mga impormasyon sa mga matataas na leader o kanilang mga tinitingalang mga leader sa kanilang komunidad. So dahil po dito, nagkaroon tayo ng shifting napunta tayo sa new media na kung saan pumasok na ang computer, internet, at iba pang mga emerging technologies gaya ng AI. Sila po ay nagkaroon ng challenge sa pag-adapt po dito. Dahil lagi ko nga po sinasabi na wala naman po tayong inatendan na isang training para sa buong bansa na ito yung ways para gumawa ng social media account, ganito mag-fact check, etc. etc. Lalo na po nung panahon ng pandemya, lahat po tayo ay pinwersa ng panahon na yon na gumamit ng online. Dahil po hindi tayo makakapagtrabaho, hindi tayo makakapamili, lahat po tayo nasa bahay lang at lahat ay nangyayari online. Kaya po sa mga layers na nadadagdag na ito na hindi natin na iprepara ang ating mga senior citizens, mas madali silang maniwala sa kung ano yung nakikita nila. Dahil yun yung kanilang paniniwala, dahil yun yung form ng traditional media na kapag nabasa mo noon sa dyaryo, napanood mo sa telebisyon, narinig mo sa radyo, totoo na agad ang impression sa'yo yun. Pero ngayon, wala po tayong pulis sa loob ng social media at hindi po talaga natin madaling malaman kung ano nga ba ang totoo at hindi. Hindi natin mabe-verify. Wala naman tayong means to verify. Hindi naman tayo kaya natin mag-imbestiga. Kaya, at saka kung ano ang naririnig natin, yun na nag-i-stick sa ating mind. At napakabilis ng pagkakalipat from the traditional to sa modern. Yes. Na masyadong mabilis ang mga pangyayari. Totoo po. Ano naman ang mga pinakakaraniwang uri ng fake news o scam na madalas na pinaniniwalaan ng mga nakatatanda online? Sa lahat po ng uri ng mga fake news o scam, ang nakikita po natin kung ano po yung pinaka-related sila o yung pinaka-konektado sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang madalas ko pong nakikita ngayon ay tungkol po sa ekonomiya, patungkol po sa pensyon, patungkol sa mga libreng, halimbawa, wala nang babayarang tubig, wala nang babayarang kuryente. Ito po ay mga madali silang ma-attract ng ganitong impormasyon. Dahil nga po, ito yung kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito yung kanilang kinakailangan. Ang usapin po ng disinformation ay napakalaki po. Napakaraming mga usapin. Pero yung napapansin talaga natin na kung saan sila mas madaling makakonekta, lalo na sa usapin nga ng ekonomiya, ay doon sila mas madaling mahulog. Ano naman ba yung advantage sa kanila sa pagbibigay ng ganong misinformation? What do they get out of this? Itong mga ganilang mga fake news nila na kinikreate for the public? You mean po yung mga gumagawa? Yung mga gumagawa. Sa ngayon po kasi ay marami pong research na nagpapakita na ang disinformation po ay nagiging isang business na kung saan ang mga actors na gumagawa ng kasinungalingan or disinformation ay kumikita po sila mula rito. Kung titignan nga po natin sa mga research when it comes especially pag mga political issues and elections, doon po talaga tumataas yung trend ng political disinformation dahil may mga tinatawag nga pong disinformation trolls for hire. Meron din pong mga aktor na ang naisin lamang ay manlinlang o manggulo sa mga tao. Kaya iba't iba yung kanilang gains, maaring kumita sila dito at ang kanilang gusto lang ay manira ng kapwa. Kagaya noon, meron kasing inilabas yung isang vlogger na ganito ang matatanggap. Tapos ang dami ng nanonood, ang dami ng gustong mabasa yung kanyang vlog na pagkadami-dami na palagay ko kumita siya doon. Yes po. Isa rin kasing nakikitang trend ng mga tao, lalo na po nung pandemic, na panibagong source of income ang paggawa ng mga content, ang content creation sa social media. Kaya nga po nalulunod na ang traditional journalism dahil nga po sa ingay ng mga content creators na wala naman po talagang
pagsasanay, wala naman po talaga silang lente ng journalism na para makita talaga kung tama ba yung mga impormasyon na ibinabahagi nila. At yun nga po, meron kasing iba't ibang mga monetary guidelines yung bawat platform at nakikita nga nila yun na ways na kumita na. And yun din po kasi yung ginagawa ng media on how it shaped the perspective ng mga tao. Nakikita nila, bakit si gantong content creator sobrang yaman na? Dati naman, ang liit lang ng following niya. So, ganun po yung nagiging thrive ngayon ng mga tao. At babalik pa rin po tayo. Dahil ito yung kanilang pangangailangan sa araw-araw. At the expense, no? Yes. Of the truth. Ano naman ang mabilis na paraan o red flags para masabing ang isang post o video sa internet ay isang panliling lang? Actually, ngayon po talaga ay pahirap na talaga ng pahirap. Pahirap ng pahirap lagi. Para po ma-identify. Kahit po ako, I have been advocating this for almost a decade. May mga panahon pa rin po na akala ko totoo talaga ito. Marami po mga practical tips na ibinibigay. Pero lagi ko pong sinasabi na nasa sa ating mga mata pa rin po at ating mga decisions ang ways para ma-recognize yung red flag. Siguro po, natin, yes, discernment po hindi talaga. Ito talaga totoo, hindi pwedeng sabihin nitong taong ito. Siguro po yung red flag na pinakaunang-una kong gustong i-emphasize is yung atin pong mga emosyon. Lagi po nating tatandaan na ang lahat po ng mga nakikita natin sa media ay may mga taong lumikha sa likod nito. There are authors. At mula po dito, may mga kanya-kanya silang intention at technique para ma-attract yung mga tao mula dito. Halimbawa, nakakita ka ng isang post at nabasa mo lang yung headline, nagalit ka agad. So, kailangan nyo pong i-check muna yung sarili, mag-post muna tayo na, bakit ako nagalit dito? At mula doon, checkin mo kung ano yung content. Makikita mo pala na ito ay gawa-gawa lamang, wala talagang pinanggalingang source. Pangalawa po, pwede rin nating makitang red flag yung quality po ng isang produkto. Kung alam po natin na ito ay masyadong malabo, yung halimbawa video ay tunog robot, hindi talaga normal na parang taong nagsasalita. Sigurado pong kasinungalingan na yan. At halimbawa po, kanina sa napanood po nating video, yung pinakita yung video ng isang sikat na journalist at ganoon din po ng isang dating senador. Doon po natin makikita na ito ba, napalabas ba talaga to sa show niya, sa television? Ito ba talagang itong artistang to, ipinopromote niya ito? So doon po pumapasok yung critical thinking. Kailangan po talaga natin mag-isip. Bukod sa pagbabasa ng fake news, ano-ano man ang mga panghanib sa data privacy ng ating mga seniors? Ayan po. So ito po isang napakalaking usapin talaga pagdating sa mga senior. Kasi halimbawa po nakakita tayo ng post na nakalagay na ilagay mo lang yung iyong pangalan, address, yung iyong contact number para mabigyan ka ng ayuda o ng mga ganito. Madali po tayong maniwala kasi syempre nga, pangangailangan natin yun eh. Kailangan natin ng pera para mabuhay. So yun yung mga ways na paano nananakaw yung ating mga data. Na hindi nag-iisip, no? Yes, Sige, po. basta lang makuha yung... Kasi nga po, babalik din yung sa ating emosyon, yung ating mga pangangailangan. Kaya importante po na ipaalala natin sa ating mga kasamang senior citizens, sa mga nanonood po, na lagi po nating siguraduhin kung totoo ba yung mga impormasyon na kita natin. Halimbawa po, di ba, may isa pong TV show noon na sikat na kung saan ay pag nagsabi na tatawagan ka. So ginagamit yun na magko-comment na sila sa comment section na ito po yung number ko, ito yung contact number ko, which is hindi naman po ganun yung instructions na binibigay. Kaya po kailangan talaga nating maging mas matalino, mas maging mapanuri sa lahat po nung nababasa at nakikita natin sa social media. Mag-isip-isip muna. Yes. Yun po talaga. Ligtas ba na mag-post sila ng mga litrato ng kanilang senior citizen ID o mga personal na impormasyon sa social media? Ang pinakasagot po dito ay hindi po. Hindi talaga. Lalo na po kung wala namang dahilan bakit tayo mag-upload ng ating senior citizen ID. At hindi lang din po iyon maging yung iba pa pong mga personal na impormasyon na halimbawa, pipicturean nyo po yung harapan ng inyong bahay o kaya makikita po doon yung number ng bahay ninyo, pipicturean mo yung mga apo mo na minor de edad. Yun po yung mga kailangan nating ingatan kasi tandaan po natin kung ano man po yung ating ipopost sa ating mga social media habang buhay na po yan nandiyan. Yan po yung tinatawag nating digital footprint. Ang sasabihin po nila, binura ko rin naman pagkatapos. Pagka binura ng ganon,
Naandun pa rin yun. Nandoon pa rin po yun. Kasi nga po, kung magiging technical tayo, may mga footprints po tayong naiiwan. Pero yung pinakamadali lang po dito, paano kung na-screenshot yan ng ibang mga tao at nagamit na yan? Kaya po, di ba, ang dami ko pong nababasa ngayon ng mga issue na nasa scam, yung mga senior citizen, yung kanila mga inipon, yung mga pensyon nila, ay nawawala dahil nga sa pagbabahagi nila ng mga impormasyon nila, lalo na sa mga taong hindi naman nila kilala. Madaling makumbinse, Opo. madaling maniwala. Lalo na mga Pilipino, mabait. Yes po. Matulungin. Totoo po yan. Maraming senior citizens ang nahihiyang umamin kapag nalaman nilang nabiktima sila ng scam o nakapag-share sila ng maling balita. Paano ba natin dapat kausapin ng ating mga magulang o senior citizens tungkol dito? Ayan po. Kung titignan po natin, ay totoo naman po talagang hindi po ganon kadali magbahagi na ito yung nangyari sa'yo na hindi maganda. So, ang pinaka maugi po talaga dito ay tanggapin po natin na ang mga bagay na ito ay nangyari na at magagawan po natin ito ng paraan sa pamamagitan po ng pag-take ng action, sa pamamagitan po ng pagsasabi sa mga malalapit sa atin. Nangyari na po ito, kailangan po talaga nating aksyonan sa pamamagitan po ng pagsasabi at pagre-report po sa mga otoridad para matulungan po tayo. Marami na rin po kaming na-encounter na mga ganitong kwento mula po sa aming mga training sa grounds at lagay po namin ini-encourage at tinuturuan sila ng mekanismo kung paano ba mag-report sa otoridad. Dahil kung hindi man po ma-retrieve na yung mga nawala sa kanila, nagkaroon pa rin po sila ng ambag para po matigil ng mga taong ito yung paggawa nila ng hindi maganda. At saka nagiging aware yung mga ibang senior citizens na may mga ganitong pangyayari at magiging maingat sila. But meron din namang nagiging successful na para makuha yung kanilang ininvest sa panloloko. Meron na din namang marami naman pong ganong kwento. Na maaari nyo bang ipaliwanag, Director Paulo, kung ano ang ASEAN Digital Literacy Program? Ayan po. Ang ASEAN Digital Literacy Program po ay isang regional initiative ng ASEAN Foundation na may suporta po mula sa google.org. Ang Break the Fake Movement po ang isa sa mga pilot organization po na nag-implement nito sa Pilipinas at nag-develop po ng mga modules nito. Isa lang po ang layunin nito, bigyan po ng digital literacy training skills ang ating mga Pilipino mula po sa mga bata, matatanda, mapababae, lalaki o anumang pong kasarian o anumang kasanayan sa buhay. At ganoon din po, na-develop pong programang ito at ngayon po ini-implement namin ang AI Ready ASEAN program. Ang programa naman pong ito ay naglalayo na ihanda po ang ating mga Pilipino sa paggamit po ng artificial intelligence. Dahil nga po, nakita natin yung trend na nagsimula sa social media at nagising lang tayo isang araw. May artificial intelligence na. Wala naman po sa ating nga nagbibigay ng mga ganitong impormasyon na ganitong itsura ng AI. Kaya yun po yung layunin ng programa. Turuan po ang ating mga kapwa Pilipino, lalo na po yung mga matatanda at senior citizen, para maintindihan paano ba nagtatrabaho ang AI? Sino ba gumagawa nito? At ano bang impact nito sa ating mga buhay? Sana yung mga kabataan sa bawat pamilya ay maging aware dito. At yung bang inyong movement, welcome naman ang mga gustong tumulong o mag-volunteer. Kagaya nga po na sinabi ko kanina na ang Break the Fake Movement po ay pool of volunteers po. Wow. So kahit ano po ang edad o antas ng buhay po ay welcome na welcome po sumali sa amin dahil napakalaki po ng ating mission. Kung titingnan po ang population ng Pilipinas ay nasa 16 million na po ba? I'm not familiar. Kasi yung mga senior citizens, 11 million na. Yan po. So, out of that large population po is napakalaki po yung mga kailangan pa nating i-reach. At kasama rin po dito yung usapin pa ng mga unreached miles o yung nasa gida po na kung saan ang kanilang struggle ay internet connection, accessibility. Kaya po, nais po talaga namin na mas palakihin pa yung mission namin sa pag-abot po sa iba't ibang mga lugar pa dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. Pero paano naman makakasali o makaka-access ang ating mga senior citizens sa inyong mga libreng seminar, lalo na para sa mga hindi pa masyadong marunong gumamit ng
computer o smartphone. Dito po ay dalawang pamamaraan po ito. Una po ay lumalapit po kami sa iba't ibang mga komunidad at institusyon para po i-roll out yung aming mga programa sa kanila po mga miyembrong senior citizen. At pangalawa po ay may mga iba't iba rin pong institusyon ang lumalapit sa amin para makapag-partner po at gumawa po ng training para po sa kanila mga senior citizen. Isa po, kagaya po ng lagi kong binabanggit na isa po sa mga sessions with senior citizens ang pinakapaborito ko. Dahil nga po, yung kanilang enthusiasm at curiosity at yung kanilang mga tanong na ganito ganyan at pagkatapos po ng session, marirealize nila na ganito pala yan. So, ginagamit po namin yung framework po ng for MIL, yung Access, Analyze, Reflect, Create, and Act na kung saan simula po sa accessibility, tinuturuan po natin sila kung paano ba gumamit ng social media. To the point din po na sinisimulan natin sa pagtuturo ng paano ba gamitin yung mga cellphones nila. Kasi yan po yung mga minsan nagiging problema na sa settings nila, yung kanilang profile pala ay nakapublic. So yung sa mga ganun pong simpleng pamaraan ay gumagawa rin po kami ng ganun mga training dahil yun po yung pinakakailangan nating panimula. Pagkatapos po na nag-a-add tayo ng layers kung paano ba nila i-analyze lahat ng mga nakikita nila sa kanilang mga social media at pagkatapos po ay tinuturuan din natin sila na paano ba nila iposisyon yung mga sarili nila sa mga paniniwala nila. Halimbawa, nakabasa sila ng isang impormasyon na ganito o ganito o ganyan, maniniwala ba sila agad o magkakaroon muna sila ng pag-pause para mag-reflect sila kung ito ba ay kailangan nilang mag-comment, kailangan ba nilang i-share o kailangan na lang nilang manahimik. Ito ba makakaya ba ng ating mga senior citizens sa pagiging fact-checkers? Opo, ang pinaka hopeful po talaga ako lagi ay lahat po ng mga Pilipino, mapa senior citizen ka man po or bata, ay ang fact-checking po ay maging parte po ng iyong skills o ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ito nga po yung ating sinasabi na kung paano po natin pinapahalagahan yung ating mga physical assets, ay ganun din po yung ating pagpapahalaga sa ating mga online assets, which includes po yung ating mga digital profile. At mula po dito, ay nakikita po natin na kung paano pala tayo namumuhay sa physical world, ay ganun din pala dapat sa online world. Kaya po, hinihikayat talaga natin ang ating mga senior citizen na maging bukas po tayo sa patuloy pong pagbabago ng ating panahon. Hindi na po kasi talaga natin matatakbuhan pa ang artificial intelligence o ang paglaganap po o ang pag-usbong ng teknolohiya. Kailangan po nating yakapin at i-upskill po yung ating mga sarili para po mas maging matalino tayong consumer ng media. Pwede po natin ito simulan sa pagtitingin lang po natin ng mga balita o impormasyon sa pagtatanong na totoo ba talaga ito? So wag po tayong mahiya magtanong sa ating mga apo, sa ating mga anak. Itanong po natin kung ito ba ay totoo. At ganoon din po magsimula tayo ng mga conversation. Lalo na po, nakikita ko sa group chat po, usong-uso po yan, yung share lang tayo ng share ng kung ano-ano. Huwag yung mag-aaway. Opo, yun. So, tignan muna natin kung totoo ba talaga yung mga impormasyon na yun bago natin i-share. Ay, naku, ang dami namin natutunan, Director Paulo. At ano naman ang inyong huling mensahe at paalala sa publiko laban sa fake news at online scams? Ayan po. So, kagaya po ng sinabi ko po kanina na hindi na po natin matatakbuhan pa ang realidad ng pag-develop po ng ating technology. Kailangan po natin talagang yakapin ito. At sa pagyakap po natin ito ay kasama po dito yung ating pag-upskill po ng ating mga sarili. Huwag po tayong mahiyang magtanong. Huwag po tayong mahiya na patuloy na maging curious dahil dito po nagsisimula yung ating pag-develop ng ating critical thinking skills. Gusto ko rin pong i-emphasize na malaki po ang ambag ng social media sa ating pagdedesisyon. Dahil dito po tayo kumukuha ng impormasyon sa pang-araw-araw at ang mga impormasyon pong ito ang magdedetermine kung ano po yung mga desisyon na gagawin natin sa pang-araw-araw. At hindi lang po ito desisyon na simple, kundi maaari po ito magkaroon ng malakihan o long-term na impact sa ating mga buhay, gaya ng pagdesisyon natin ng ating mga ihahalal na leader, desisyon kung paano tayo mamumuhay, desisyon kung paano tayo mag-aambag sa ating
ating lipunan na kinabibilangan. Kaya importante po na yung ating mga impormasyon na kinukonsumo ay nakakatulong sa atin at hindi nagkukos ng galit, ng sama ng loob o magkukos lamang tayo ng gulo pa sa ating mga kapwa-tao. Yan. Kaya po, alam ko po na ang pagfa-fact check ay isang dagdag na trabaho. Mabusisi po siya, hindi talaga siya madaling gawin. Pero ang gusto ko lang pong iwan na mensahe ay simulan po natin sa pagtatanong na sino ba ang gumawa ng mensaheng ito, ano ba ang intensyon nila, at bakit kaya nila ibinabahagi ang mensaheng ito. Patuloy po tayong maging bukas, maging curious, na hindi po lahat ng nakikita natin ay paniniwalaan po agad natin. At higit po sa lahat, ay patuloy po tayong magtanong. Magtanong po tayo sa mga tao na pinagkakatiwalaan natin para malaman natin kung totoo ba ito o hindi. Bago po tayo magdesisyon, sabi nga po sa isang famous line na think before you click, at yun lang din po yung gusto kong i-emphasize na sa bawat impormasyon po na ating kinokonsumo ay nagbibigay ambag po ito sa ating mga desisyon na ginagawa sa pang-araw-araw. Director Paulo, batang-bata pa si Director Paulo, pero marami na tayong natutunan sa kanya at may passion siya talaga para sa atin, sa pagtulong sa ating mga senior citizens. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong advokasya para sa ating mga ka-Golden Heart. Maraming salamat din po, Attorney Mercy, at nawa po ay makabalik ako para po mas makapagbahagi pa ng mas mahaba pa pong topic. We look forward sa ating pagkikita muli dito sa ating Golden Heart na programa. At muli, nakasama po natin si Paulo Miguel Ordonio, Executive Director, Break the Fake Movement. Sa puntong ito, bigyan daan natin ng ilang balita at mahalagang impormasyon dito sa Senior Spotlight News. Bilang pagdiriwang na ika-7 anibersaryo ng National Commission of Senior Citizens o NCSC, matagumpay na naisagawa ng Komisyon ng National Senior Citizen Summit mula July 22 hanggang July 24, 2026. Dinaluhan ito ng mahigit 180 representatives mula sa mga senior citizens organizations, mga federasyon, national at local agencies, mga mambabatas at iba pang stakeholders para talakayin ang mga polisiya, programa at mga inisyatibo para sa pagbuo ng isang age-friendly Pilipinas. Sa temang age-friendly Pilipinas, bansang handa para sa nakatatanda, ating binigyan diin ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos at paghahanda sa pagdami ng populasyon ng mga nakatatanda. Tampok sa 3 araw na summit ang mga talakayan hinggil sa aging society, age-friendly communities, healthcare, digital transformation, at mga panukalang batas na magpapalakas sa proteksyon at kapakanan ng mga senior citizens. Bukod sa dialogo sa mahalagang paksa, binisita rin ng mga delegado ang Pasig Magocoro Smart Facility for the Elderly at Fort Santiago sa Intramuros, Manila. Sa pagtatapos ng pagtitipon, patuloy na isusulong ng mga kalahok sa kani-kanilang mga komunidad ang mga natutunan at napagkasundo ang hakbang tungo sa isang mas inklusibo at age-friendly na Pilipinas. Kaugnay po dyan, panoorin po natin ito.
Mga ka-Golden Heart, muli nating ipinamalas ang ating mainit na suporta para sa taunang pagsasagawa ng Emergency Preparedness Forum ng SM Cares. Sa ginanap na forum sa SMX Convention Center sa Pasay City, dumalo ang higit 4,000 na senior citizens, persons with disabilities, local officials, mga estudyante, at ilan pang kinatawan mula sa iba't ibang partners. Ito na ang pinakamalaking Emergency Preparedness Forum sa kasaysayan ng nasabing aktibidad. Nagpahayag ng suporta ang NCSC at kinilala ang mahalaga at aktibong papel ng senior citizens sa pagtataguyod ng kahandaan tuwing may sakuna. Tampok sa forum ang mga lecture at demonstration tungkol sa paghahanda sa lindol, baha, sunog at iba pang mga kalamidad. Importante na patuloy nating isinasama ang mga vulnerable sectors sa pagbuo ng mas matatag at mas ligtas na komunidad. Maraming salamat at more power sa SM Cares, NCSC, NCDA at iba pa nating partners para sa bansang handa sa anumang sakuna. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. At lahat din po ng ating mga regional office ay mga cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontak ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Maraming salamat sa ating panauhin mula sa Break the Fake Movement sa inyong aksyon laban sa maling impormasyon. Maraming salamat din sa masusugid nating mga tagapakinig. Tandaan mga ka-Golden Heart na sa mundong tinatangkilik ang makabagong imbensyon, pag-ukulan pa rin sana natin ang realidad at tunay na likha ng totoong tao. Sabi nga nila, iba pa rin kapag organic. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, puso para sa seniors. Dito lang sa Radyo Magazine, every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ako po si Mercy Gutierrez, nagpapaalala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!